Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at pinagkalooban niya tayo ng magandang panahon para po tayo ay magkatipon. Kung okay lang po sana, we can actually move forward because I can see a lot of vacant seats in front para mas mapuno po natin. Amen. Salamat po. Amen. So samahan niyo po kong manalangin para po tayo ay magpahanda sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil muli mo kaming pinagsama-sama ngayon bilang isang pamilya para sa presensya mo. Kaya Lord, sa pagsisimula po ng aming pag-aaral ngayong umagang ito, hinihiling po namin na hihanda mo po ang mga puso namin, Lord. Lord, last week po, pinag-usapan namin yung patungkol sa bunsong anak, yung anak na lumayo, yung nawala, at yung bumalik. At today, Lord, titignan naman po namin yung story ng panganay na anak. Yung anak na nanatili, pero somewhere along the way, naging distant din pala ang puso niya. At honestly, Lord, minsan ganito rin po kami. Minsan present kami physically, pero in distant naman kami spiritually. Kaya Panginoon, minsan nandito kami sa church, Lord, pero kung minsan yung mga isip naman po namin lumilipad sa kung ano nung mga bagay. Kaya kahit pa nga minsan nagsaserve kami, Lord, umaattend kami, ngumingiti kami, pero deep inside, meron pala kaming mga ganap na pangyayari sa buhay at hindi na pala kami ganap na happy. Kaya po today, Lord, we pray na kausapin mo po kami personally. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at buksan mo po yung aming mga puso. Tanggalin mo po yung pride, yung distraction, yung pagod, yung bitterness, yung mga reklamo at yung mga bagay na pwedeng humadlang para marinig namin clearly yung mensahe mo sa amin. At hindi lang, Lord, para sa aming mga nandirito sa church namin, yung prayer namin today. Inilalapit din po namin sa iyo, especially those who are watching and listening online right now, Lord. Nasaan man po sila, Lord, abutin mo rin po sila ng iyong presensya. At hayaan mo pong maramdaman din nila na connected din sila sa pamilya mo kahit online lang po silang nakikinig. At kung may mga pinagdadaanan man po sila ngayon, Lord, na hindi man po alam ng ibang tao, ikaw po mismo ang kumausap, yumakap, at magpalakas sa kanila. At Lord, tulungan mo po kami na hindi lang maging listener ng sermon mo, kundi maging sensitive din kami sa gusto mong baguhin namin sa buhay namin. Lord, tulungan mo rin po kami ngayong umaga na i-honor ka through our attentions at igalang na kahit po minsan tempting na madistract kami ng aming mga cellphone, madistract ng aming mga katabi, madistract ng kahit anong bagay na pwedeng magnakaw po ng aming atensyon, ng aming isip sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya Lord, kinikilala po namin ang pagiging sagrado, ang pagiging banal ng iyong salita sa aming mga buhay. Kaya po Lord, tulungan mo po kaming manatiling focus sa iyo ngayong umagang ito dahil naniniwala po kami, Lord, na may gusto kang sabihin sa bawat isa sa amin today. At Panginoon, tulungan mo rin po kami bilang iyong lingkod today, pagpalain mo po ako at hayaan mo pong ang salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. At itago mo po ako sa iyong likod, Panginoon. Sa iyong presensya, itago mo po ako. Kasi po, ako rin po ay anak mo lamang na nangangailangan din ng grace at yung pagtuturo. Kaya sa mga sandali pong ito, inaangkin po namin ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang magtuturo sa bawat isa sa amin. Speak to us, teach us, heal us, and correct us, and restore us, Lord. At hayaan mo pong hindi lang kami makarinig ng iyong message, Panginoon, kundi maranasan ka din namin personally ngayon. Kaya po, Lord, sa mga sandaling ito, we surrender this gathering to you, this whole moment to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kay buti po ng Panginoon. Amen. Amen. Last week po, pinag-usapan po natin yung bunsong anak. Yung anak na umalis, naglayas, naubos, at eventually bumalik. At doon natin nakikita na that grace covers even after you walk away. Pero alam niyo po, akala po natin tapos na po yung kwento, mga kapatid. Hindi pa pala.
Kasi po habang pinag-aaralan ko po itong story na to, na-realize ko po na may plot twist pala yung story, na hindi lang pala isang anak ang nawawala, kundi dalawa. Kasi po mayroon pa rin pong isang lost na anak. At honestly po, based po sa pag-aaral natin, parang ang mas dangerous pa itong pagkawala ng panganay na anak. Parang mas nakakatakot nga po yung kanyang pagkawala. Kasi po yung bunsong anak, evidently, obviously, nawala siya. Kasi po umalis siya, nagplano siya, at tinotoo niya talaga yung pag-alis niya. Based po sa lifestyle niya, based sa direction niya, sa mga choices niya, kitang-kita po natin yung desisyon ng bunsong anak. Pero yung panganay po, hindi naman siya umalis. Hindi naman siya naglayas. Hindi naman siya nagbisyo. At hindi niya naman winaldas ang pera niya. Nasa bahay lang siya ng ama, pero kahit nasa bahay lang siya, naging malayo rin pala ang puso niya. Kaya this morning po, ang subtitle po natin is that grace covers even the ones who never walked away. Kaya po, mga kapatid, hindi lang pala ang mga taong lumalayas ang nawawala. Minsan, nawawala rin pala ang mga taong nananatili. So this creates a contrast between part 1 and part 2. Because part 1 specifically refer to people who walk away physically, just like the youngest son. At ang part 2 naman po specifically refer to the people who never left physically, but are indistant emotionally, spiritually, just like the eldest son. So tignan po natin itong dalawang comparison ng bunsong anak at ng kuya. Ano po? Kasi po, posible po pala na hindi ka lumayo physically, pero emotionally pala, spiritually pala, relationally pala, disconnected ka na pala. At kung magiging honest lang po tayo mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon, pwedeng makarelate po tayo ng gusto dito. Kasi pwedeng present ka sa church, pero absent ka naman sa connection. Amen? Pwedeng active ka sa ministry, pero pagod ka na pala deep inside. Pwedeng kabisado mo lahat ng worship songs, pero matagal mo nang hindi nararanasan ang presence ni Lord. Lalong-lalo na sa mga worship songs na inaawit mo. Kaya minsan, parang struggling kang pumalakpak, parang struggling kang magtaas ng kamay. Kasi noon pala, merong palang bigat dito sa loob mo. Pwede kasing narito yung katawan mo ngayon, pero matagal na palang wala rito yung puso mo. At yun po yung nakakatakot kasi po, hindi lang pala ang mga taong lumalayas ang nawawala. Minsan nawawala rin ang mga taong nananatili. Now, base po sa kwento na patungkol sa panganay na anak, I came up with 5 important truths that we can also learn from the eldest son. Last week po, we also came up with 5 important truths based from the story of the youngest son and the prodigal son. Una po, para sa ating eldest son, he stayed, but his heart left. Hindi siya humalis ng bahay ang panganay, pero unti-unti namang umalis ang puso niya sa ama. Yan po yung unang puntos natin. Basahin po natin yan sa Luke 15:25-27 na binasa po ni Brother Dennis kanina. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, "What was going on?" "Your brother has come," he replied, "and your father has killed a fattened calf because he has him back safe and sound." Basahin po natin uli, verse 25 in Filipino. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na siya sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Actually nung una kong binasa to, parang napaisip ako. Wala namang problema kung narinig mo yung tugtugan. Amen? Amen?
Naririnig po yung tugtugan? Amen? Pero naririnig ba yung sayawan? Ibig lang sabihin, yung sayawan more than the typical sayawan na meron. Kasi merong sayawan na nagsisigawan at masaya. Kung kaya't base po dun sa kwento, pinapakita dito yung extreme celebration. Yung panganay, hindi po siya umalis, hindi siya naglayas, hindi siya nagbisyo, hindi siya pumunta sa malayong lugar. Nagstay siya, nag-serve siya, at nagtrabaho siya. Kaya nga po galing siya sa bukid Pero habang tumatagal pala, kahit na yung katawan niya nasa bahay pa, hindi niya namamalayan yung puso niya pala, matagal na palang umalis. Paano po natin nasabi yon? At alam niyo po, posible po pala yon. Mamaya, mababasa ho natin paano nating nasabi yon. Pwedeng physically nandito ka, pero spiritually, disconnected ka na. Kasi pwedeng nasa church ka every Sunday, pero hindi mo na talaga nararamdaman yung presence ni Lord. Pwedeng active ka sa ministry, pero parang exhausted ka naman internally. Kagaya ng sinabi natin kanina, pwedeng kabisado mo lahat ng worship songs, pero wala ka ng tunay na worship connection. Yung tipong umaattend ka na lang, pero wala ka ng excitement. Pwedeng nagpe-pray ka pa, pero parang, thank you Lord for this food, amen. Parang routinal na lang, yung mga kabisado mo na lang na dasal. Pwedeng nagsaserve ka pa din, pero parang wala nang joy sa puso mo. Maawit ka pa rin, pero parang hindi ka na namumove. So, nandito ka pa din, pero parang ang layo mo pa rin kay Lord. At honestly po mga kapatid, para sa akin po, ito po yung pinaka-dangerous na klase ng distance. Next slide. The most dangerous kind of distance. Kasi yung bunsong anak, obvious na lumayo siya. Amen? Obvious na lumayo yung bunsong anak. Amen? Pero yung panganay, hindi naman siya lumayo. At initially dun sa kwento, mukhang okay pa rin yung anak. Yun na panganay. Mukha naman siyang faithful. Mukha naman siyang committed. Mukha pa rin siyang strong Christian. Pakitignan nga po yung katabi kung strong Christian yan. Pakisabi po, pakikalabit, hoy, makinig ka. Yung kinalabit po, pakikalabit din yung kumalabit sa inyo. Pakisabi sa kanila, lalo ka na. Kita natin, itong panganay na anak, deep inside pala, parang may pagod na pala siya, parang sugatan na pala siya, parang disconnected na pala siya. At yun yung nakakatakot na part dito kasi minsan habang akala mo okay ka, next slide. 2 points na po tayo sa next slide. Bibilangin po natin yan. Pero tahimik ka na palang nawawala. Akala mo okay ka, pero tahimik ka na palang nawawala. At minsan, ganito rin po tayo. Offline tayo, spiritually. Parang katulad ng wifi. Nakikita niyo po yung wifi doon? Yung ating tinatawag na wifi router. It doesn't mean na nakikita mo yung wifi ay connected ka na sa wifi. Na kahit physically malapit tayo sa wifi, pero pag-browse mo ng browser mo, no internet connection pala ang puso natin kay Lord. All the while you thought, connected ka sa wifi, pero hindi pala. So, ibig sabihin, hindi porket present ka, close ka na. Hindi porket nagse-serve ka, connected ka na. Hindi porket hindi ka rebelde outside,
Ibig sabihin nun, okay na ang puso mo inside. Kasi posible pala, at very possible pala na nasa bahay ka ng Ama, next slide, pero hindi mo na kinikilala ang puso ng Ama. Point number 2. Ano pa po? Performance can replace relationship. Pwedeng abala ka sa ginagawa mo para kay Lord. Tugtog ka ng tugtog, kanta ka ng kanta, serve ka ng serve sa harapan. Pero napapabayaan mo na pala yung relasyon mo sa Kanya. Luke 15:28. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Alam niyo po dito, makikita natin dito yung tunay na laman ng puso ng panganay na hindi lang pala siya pagod, kundi merong palang nakatago sa loob niya. Yung mga naipong sama ng loob, yung mga nagkokos para maging bitter tuloy siya. So, ibig sabihin, matagal na pala siyang may hinanakit sa Ama. Sabi nga ng panganay sa verse 29, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Napansin niyo po yung hinighlight ko dito? Ano po yung word na yon? Pinaglingkuran. Hindi niya man lang po sinabi na, Tay, anak niyo din ako. Kundi ang sabi niya, pinaglingkuran ko kayo kasi parang ang tingin ng panganay na anak sa relasyon niya sa kanyang ama, ano? Ama ba? Hindi. Ang tingin niya, trabaho. Kasi sa halip na sinabi niya, Tay, bakit niyo pinagpa-party yung bunso natin? Di ba pasaway yan? Anak niyo rin ako, ba't ako hindi niyo ako pinagpa-party? That should be the typical explanation of all those. But look at this eldest son, kung ano yung sinabi niya sa kanyang ama. Hindi niya nga binanggit yung salitang ama. Ang sabi niya, pinaglingkuran ko kayo ng maraming taon. So ang tingin niya sa relasyon nila, hindi pala mag-ama. Para pala siyang trabahador, para pala siyang empleyado. At walang iniwan po yan sa ganitong pagkakasabi na, Lord, ang dami-dami ko na pong ginawa sa inyo. Year 19, kopong-kopong pa lang, nagbi-ministry na po ako sa inyo. Lord, faithful naman po ako sa inyo eh. Alam niyo po yun, parang tayo lang din minsan. We serve God, but secretly, we're trying to earn His love through our labor. Nagmi-ministry tayo, uma-attend tayo, nagbibigay tayo, nagsaserve tayo. At ang akala natin kapag useful ako, mas mamahalin ako ni Lord. Pero mga kapatid, pakinggan niyo po itong mabuti. Hindi ka mahal ni God dahil useful ka. Mahal ka niya dahil anak ka niya. Amen? Hindi ka mahal ni God dahil drummer ka. Anak ka ni God, kaya ka niya mahal. Kaya kapatid, hindi nakadepende yan sa performance mo. Hindi talaga sa performance mo nakabase ang pagmamahal ng Diyos. Kasi po kung performance-based lang din ang basis ng love ni God, for sure, lahat po tayo bagsak. Now, bakit ko po ito sinabi? Kasi po minsan, ito yung dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nawawalan ng joy sa paglilingkod.
Alam niyo yung dati, excited ka pang mag-serve? Dati, excited na ako. Tagal namang mag-alas 9, tagal namang mag-alas 10. Excited na akong mag-church. Dati, passion mo pa to eh. Pero ngayon, parang obligasyon mo na lang. Obligasyon mo na lang. Parang kailangan mo na lang gawin. Parang routine na lang. At minsan kahit hindi mo sabihin, deep inside, napapaisip ka na lang, parang nakaka-drain. Parang nakakapagod. Parang nauubos na ako. Nauubusan na ako ng lineup. Wala na akong maisip na ipapakanta. Hindi ko na alam kung genuine pa ba itong ginagawa ko. Bakit po? Kasi po ang relationship nila kay Lord nagiging puro duty na lang. Parang yung panganay. Puro duty na lang. Puro serve. Puro attend. Puro volunteer. Puro Bible verse. Puro lead ng ministry. Yung pinaka-importante sa lahat, yung puso. Nawawala yung intimacy. Kasi yung Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, kapag tinitignan ka niya, hindi niya tinitignan kung ano yung kaya mong gawin para sa Kanya. Hindi niya nga tinitignan kung ano yung nagawa mong kasalanan sa Kanya. Ang tinitignan niya lagi sa iyo, yung puso mo na willing na magpasakop sa Kanya. Nagiging duty without delight, nagiging serving without intimacy, nagiging ministry without connection. At kapag ang relasyon mo kay God, puro performance na lang, mapapagod ka talaga. Kasi po, duty without intimacy always become heavy. At take note, hindi po tayo ginawa ng Diyos para lang sa obligation. Hindi ka tinawag ng Lord dito para lang tumugtog. Nandito ka kasi gustong makipagrelasyon ng Diyos sa'yo. Hindi lang sa attendance mo, hindi lang sa ministry mo, hindi lang sa service. Ang gusto niya talaga yung puso mo. At minsan ito yung masakit. Kagaya ng panganay na anak, nasa presence ka nga ng Father, pero hindi mo na-enjoy yung Father. Kasi tatay niya yun eh. Di ba sinumbatan niya yung tatay niya? Ba't niyo siya pinagpatay ng pinakamatabang guya? Kami nga kahit maliit na kambing na mga kaibigan ko, hindi niyo kami binigyan. Bakit hindi siya nagpatay? Kasi nga ang tingin niya sa relasyon nilang mag-ama, trabaho. Hindi niya pwedeng bawasan yung stocks nila. Pero kung alam niyang tatay niya yun, na kung ano ang meron ng tatay niya, pag-aari niya rin, of course, pwede niyang katayin at lutuin yun. Dahil kung ano ang meron ng ama, meron din ng anak. At kung minsan, parang hindi natin nadarama kung ano ang meron ng ama natin sa langit. Kasi nagkukulang pala yung pagtingin ng relasyon natin sa Panginoon. Baka yung tingin na lang natin, kaya tayo pumupunta sa church. Para hindi na lang ako hanapin ni pastora, para hindi na lang sabihin ng mga kapatiran, uy, di ka na umattend, nag-backslide ka ba? Para lang hindi tayo mahusgahan na naging mahina at nadapa. Hindi ganon ang pakikipagrelasyon kasi puso sa puso yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Napakahirap na nandito ka nga sa church pero hindi ka na masaya. Yung bang umaawit ka pa ng babad sa presensya mo. Pero deep inside pala, punong
tuyot ka na physically. Tuyot ka na spiritually. Pakanta-kanta ka pa ng babad. Pero iindap-indap na pala yung personal relationship mo sa Panginoon. At alam niyo po kung bakit delikado yun? Kung bakit natin kailangan pag-usapan natin ngayon? Kasi po, posible pala na ginagawa mo ang things of God pero hindi mo na nararanasan ang heart of God. Kaya pang-check po ito sa atin ngayon, mga kapatid, wag po tayong magsayang ng panahon. Wag po tayong magsayang ng effort. Pupunta na rin lang tayo sa church, bakit hindi pa natin itodo bigay ang ating mga puso para sa Panginoon? Hindi tayo pumupunta dito para mag-perform. Pumupunta tayo dito dahil sa commitment ng relasyon natin sa Panginoon. Kasi baka kasi hindi na natin namamalayan kung yung relationship mo with God has slowly become your obligation na lang, mapapagod ka talaga. Mawawala talaga yung fire sa'yo. Mawawala talaga yung excitement sa'yo. So kapag nararanasan mo yon, mga kapatid, alam na this. Alam mo na. Ano pa po? Point number 3. Bitterness made him blind. Yung pait ng puso ng panganay na anak, unti-unting bumulag sa kanya. Alam niyo po, nung bumalik yung bunsong anak, siyempre, magkapatid yun, di ba? Bunso at panganay. Imbes na matuwa yung panganay na anak, ano yung nangyari sa panganay na anak? Nagalit siya. Kapatid mo, nawala. Nung nakita, di ba dapat masaya ka? Pero nagalit siya. Imbes na mag-celebrate siya, naglabas siya ng sama ng loob. Bakit po? Kasi minsan pala, kapag wala ka ng revelation ng grace, minsan maiinis ka na sa grace na natatanggap ng iba. Alam mo yung nagbibiru-biru ka pa, uy, sana all. Napapasana all ka na lang. It sounds so good. Pero alam nyo ba, bitterness po yung ugat niyan. Kaya mapapaisip ka talaga, Lord, bakit po siya binebless mo? Lord, bakit po siya ginagamit mo? Lord, bakit siya pinapatawad mo? Ako nga, Lord, hindi ko naman ginawa sa iyo yung ginawa niyang kasalanan . So, hindi ka lang basta nagkukumpara sa Panginoon kung hindi naghuhusga ka na din sa kapwa mo dahil sa panunumbat mo. Kaya ang sabi ng panganay na anak, doon sa Luke 15:29-30, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinaway. Ngunit ni minsan ay hindi niyo ko binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. I'm sure mga kapatid, ramdam niyo yung tono ng boses ng panganay na anak na ito. Punong-puno ng panunumbat. Na parang sinasabi niya, Lord, ang tagal ko nang naging faithful sa iyo, ang dami ko nang ginawa, sumunod naman ako. Bakit parang hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho, Lord? Ang matindi rito, hindi lang po siya nagkukumpara sa kapatid niya. At hindi lang siya nanunumbat sa ama, kung hindi nang huhusga rin siya. Kaya sabi niya sa verse 30, subalit nang dumating ang anak niyong ito. Pansinin niyo yun, mga kapatid. Pwede niya namang sabihin sa tatay niya na, subalit nang dumating ang kapatid kong ito. Hindi, di ba? Ang sabi niya, anak niyong ito. Grabe, no? Parang, ganun kalalim yung galit niya. Ganun kalalim yung bitterness niya na kapag may bitterness ka sa puso, kahit kapatid mo, parang hindi mo na kapatid tingnan. Sa church, nangyayari yan.
Parang walang pinagsamahan. At inuhusgahan niya agad yung bunsong anak. Inuhusgahan niya kaagad kahit hindi niya alam yung buong kwento, di ba? Ito po yung matagal kong paulit-ulit na binasa eh. Kasi sabi niya dito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Napansin niyo po yun? I think ginuhitan ko po dyan yung salitang masasamang babae. Kasi po kung babalikan natin yung mismong kwento po ni Jesus Christ, wala naman pong specific na sinabi kung ano talaga yung ginawa ng bunsong anak. Balikan po natin. Sinabi po sa Luke 15:13, he squandered his wealth in wild living. In English, sa Tagalog, nilustay niya ang kanyang kabuhayan sa maaaksayang pamumuhay. In short, naging one-time millionaire siya, naging magastos siya, namuhay siya ng padalos-talos, wild spender. Ganun po yung sinabi initially sa Bible. Pero bakit ganun mga kapatid? Nung nanunumbat yung panganay na anak, parang dinagdagan niya ng kwento. Parang naging in details. Sinasabi niya, inaksaya sa masasamang babae. Bakit? Kasi po ganyan yung bitterness, mga kapatid. Kapag may bitterness ka sa puso, nagiging mapanumbat tayo hanggang sa nagiging judgmental na rin tayo. At minsan, parang nagiging ganito tayo, yung mga ugali natin, mga kapatid. So, dapat wag ganun. Amen? Kasi kung hindi natin to titignang mabuti, hinusgahan natin yung bunsong anak. Nun pala, tayo pala yung panganay na anak. Na nakikita natin yung restoration ng iba, pero instead na ma-inspire tayo, na-insecure tayo. Nakikita na natin yung blessing ng iba, tapos kinukompare natin yung sarili natin. Lord, bakit siya? Lord, ako matagal na akong faithful sa iyo eh. Bakit? Parang mas nauna mo po siyang binless kaysa sa akin. At hindi natin namamalayan, instead na mag-celebrate tayo sa grace ni God sa buhay ng iba, nagiging bitter tayo. Ang kailangan lang gawin ng anak, pumasok kasi bahay niya yun eh. Bahay nila yun, di ba? Pero hindi siya pumasok. Kasi ang totoo niyan, napuno ng bitterness yung puso niya. At kapag may blessing sa buhay ng iba, kagaya ng nakikita niya, dun sa kapatid niya, parang pakiramdam niya, hindi balanse yung pagmamahal ng ama. Kapatid, hindi ibig sabihin na kulang ang pagmamahal ng Lord sa iyo kapag sa tingin mo, nauunang nabe-bless yung ibang kapatid mo kaysa sa iyo. Kasi kapatid, ang totoo po niyan, pare-parehas lang naman tayong nangangailangan ng grace ng Panginoon. Amen? Pare-parehas lang tayo. At wala naman talagang mas deserving sa harap ng Diyos. Kaya kapag nakakalimutan mong nakakasurvive ka lang rin dahil sa grace ng Lord, doon ka nagsisimulang nagiging mapagmataas. At kapag nagiging mapagmataas ka na, nagiging mayabang ka na. At kapag nagiging mayabang ka na, nagsisimula ka na rin bumagsak. Kapag mataas ka na, nagiging harsh ka na, nagiging punong-puno ka na ng pride, especially sa mga taong nangangailangan din ng grace. Yung bang nakita mo yung kapatiran, kaya hindi binebless ng Lord yan eh, kasi namumuhay pa rin sa kasamaan. See?
At ito yung scary part dito. Minsan hindi mo namamalayan, ministry ka ng ministry, pero insecure ka na pala. Serve ka ng serve, pero puno ka na pala ng comparison. Nasa church ka nga, pero secretly, palagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba. Bakit siya ginagamit? Bakit laging siya na lang yung worship leader? Bakit kaya laging siya yung napapansin? At habang tumatagal, hindi mo namamalayan, yung pait sa puso mo, yung unti-unting bumubulag sa'yo. Kasi po, ang pait na yon hindi lang nagpapabigat ng puso. Hindi ka lang basta-basta binubulag, kundi binabago niya rin ang pagtingin mo sa tao at ang pagtingin mo sa Diyos. Kaya wag bitter, mga kapatid. Instead, maging better tayo. At alam niyo po kung anong masakit dito? Bitterness has a way of making people feel forgotten. Kapag may bitterness sa puso mo, kahit matagal ka nang naging Kristiyano, mararamdaman mo pa rin na parang hindi ka napapansin ng Lord. Yung parang hindi ka na-appreciate. Yung parang nakakalimutan ka na. Kapag nakakaramdam ka ng ganon, kapatid, you better check yourselves. Kasi baka mamaya, puro self-pity na lang yung nararamdaman mo. Mga kapatid, tandaan natin, hindi porket tahimik si God, hindi ibig sabihin nun nakalimutan ka na niya. Hindi porket may natanggap na grace ang iba, hindi ibig sabihin nun, kulang na ang grace para sa'yo. Kasi ang grace ng Diyos hindi nauubos. Amen? Kasi ang grace ng Diyos, hindi naman kailangang pag-agawan yan. Ano pa po? Point number 4. Pakicheck po yung katabi. Baka malalim na po yung kanilang pakikinig. Ito pong point number 4, ito po yung favorite part ko sa story ng eldest son. Kasi po, di ba sa story po ng bunsong anak, tumakbo po yung ama para sa bunsong anak. Sinalubong niya yung kanyang bunsong anak. Malayo pa lang, nakita niya na. Pero yung panganay na anak naman po, nung nagtampo at ayaw pumasok ng bahay, ano pong nangyari? Lumabas mismo yung ama para sa kanya. At sa totoo lang po, this part changes everything. The father came out for him too. Kaya po, sabi ko kanina, may twist ang story kasi hindi lang pala isang anak ang nawawala, kung hindi parehas palang nawawala yung dalawang anak niya. Amen? I think next slide po yan. Although magkaiba man sila ng way ng pagkawala, kasi yung bunsong anak nagwalwal at yung isa naman, yung panganay, nag-overwork for validation. Yung bunsong anak, obvious na lumayo, at yung panganay na anak, although nasa bahay nga, pero emotionally, malayo naman. Alam niyo po, may mga taong obvious na broken, pero ang matindi dito, minsan yung mga taong broken, pakitingnan nga po yung katabi, baka broken yan. Pakitanong nga, uy, broken ka ba? Pag gumiti yan, broken yan. Kasi pwedeng ngumingiti yan. Pwedeng nagseserve yan. Pwedeng active yan at present. Pero silently pala, they are breaking inside. Brad, ano ba yung gusto mong sabihin? Bakit paulit-ulit tayo? Kasi po yung challenge dito, mga kapatid, it wasn't that easy to see the distance of the eldest son. Ang challenge po dito, mas mahirap palang makita yung sakit ng taong okay tingnan. Yung mukhang okay, pero hindi naman pala. Pakitanong nga yung katabi, uy, okay ka ba? Okay ka lang?
Kasi nga marunong silang magdala eh. Tingnan nyo, marunong silang ngumiti, di ba? Ang tatamis ng kanilang mga ngiti. Marunong silang magpakita na strong sila, pero kunwari lang pala. Kasi empty na pala sila, na gusto na pala nilang sumuko. At gusto ko pong ma-relate nyo to mga kapatid, kasi po, grace doesn't only chase prodigals outside the house. Nung bata po ako, walang ibang tumanim sa isip ko kung hindi yung kwento ng bunsong anak na lumayo. Doon pala, mas lumayo pa pala yung panganay kaysa sa bunsong anak. Because grace also heals people who are silently dying inside the house. So hindi lang po yung mga nalululong sa kasalanan ang inahabol ng grace ng Diyos. Inahabol niya din yung mga napapagod sa relihiyon. Inahabol niya rin yung mga taong matagal nang nagsiserve, pero matagal na rin palang sugatan. Yung mga taong kunwari faithful outside, pero quietly fighting battles inside. Pero alam niyo po kung ano yung pinaka-comforting part ng story na to, mga kapatid? Hindi hinintay ng ama na lumapit yung panganay. Siya mismo yung lumabas. Kasi ganun po yung Diyos. Kapag hindi mo na kayang lumapit sa Kanya, siya yung lalapit sa'yo. Kapag tahimik ka ng nasasaktan, hindi ka niya iiwan. At kapag pakiramdam mong hindi ka na maintindihan ng iba, lumalabas na mismo ang Ama para habulin ang puso mo. Kasi po, ang grace ng Diyos hindi lang para sa mga taong obvious na nawawala. May grace din ang Diyos para sa mga taong tahimik na nawawala inside. Amen? At panghuli po, point number 5. You can be near the house and still miss the celebration. So pwedeng nasa bahay ka, pero wala ka sa celebration. Alam niyo po yung pinakamasakit na part dito? Yung pinili ng panganay, kasi pinili ng panganay na wag na lang pumasok ng bahay. Nang dahil sa sobrang bitterness niya, hindi siya pumasok ng bahay. Definitely, gutom na gutom yun kasi galing sa bukid eh. Kitang-kita niya yung pagkain, pero tiniis niya, hindi siya pumasok. Imagine that. Nandun na siya sa pinto ng bahay ng ama, pero hindi niya pa in-enjoy yung celebration. Na yung dating nasa labas, nakapasok, pero yung matagal nang nasa loob, siya pa yung lumabas. At minsan, parang ganun yung mga Kristiyano. Pwedeng active ka sa church. Pwedeng present ka sa ministry. Pwedeng kumakanta ka sa worship. Pwedeng uma-attend ka every Sunday. Pero deep inside, hindi na natin na-enjoy yung presence ng Ama. Malapit tayo sa bahay, pero malayo na yung puso natin. Imagine niyo na lang po yung eksena ng panganay na anak sa loob ng bahay, may music, may tawanan, definitely, may restoration, may celebration, at may grace. At may chance na sana para mabuo uli yung kanilang pamilya. Amen? Kasi ang daming dahilan para siya ay mag-celebrate. Una, umuwi yung kapatid niya. Kung mahal niya yung kapatid niya, kahit hindi sila okay ng ama, magsa-celebrate siya. Pangalawa, kung hindi niya mahal yung kapatid niya, pero mahal niya naman yung ama,
at nakita niyang naging masaya yung ama nung umuwi yung kapatid niya, ibig sabihin, pwede pa rin siyang mag-celebrate. Pero nung nangyari, nandun na siya eh. Nandun na siya. Nasa bahay na siya, nasa loob na siya ng bahay sa matagal na panahon. Pero nung panahon ng celebration, siya pa yung lumabas. Parang ang sakit nun, mga kapatid. Kasi sobrang lapit niya na, pero hindi niya pa na-enjoy. Nasa harapan niya na yung celebration, nasa harapan niya na yung restoration, nasa harapan niya na yung grace ng Ama, pero dahil sa invisible bitterness niya, hindi niya tuloy matanggap yung blessing na dapat sana'y ini-enjoy niya. At kapatid, baka kaya hindi mo natatanggap yung blessing na matagal mo nang hinihiling. Baka lang naman, baka kasi may invisible bitterness dyan sa puso mo ngayon. Kasi kapatid, minsan pala, hindi lang laging kasalanan ang naglalayo sa atin sa Lord. Minsan yung hurt mo din dito. Minsan yung comparison mo din dito. Minsan yung exhaustion mo din at yung disappointment mo din dito, yung naglalayo sa Panginoon. Alam niyo, yung surrounded naman tayo ng goodness ni God, pero hindi natin na-feel. Nakikita natin yung blessing, pero hindi tayo masaya. Naririnig natin yung worship. Nandito tayo sa church. Nakikita natin na nagpe-praise and worship, pero hindi ka makapalakpak. Hindi mo maitaas yung kamay mo. Kasi nahihirapan kang kumonek. Ang pag-connect mo, hindi po nakabase kung gaano kapogi o kaganda yung nagwo-worship lead. Praise the Lord, kanina maganda po yung pinsan ko. Purihin ng Panginoon, nakaka-bless siyang nakikita kapag nag-worship lead siya. Pero hindi po yun ang basis. Ang basis po ng pagtaas ng kamay natin, ang pag-awit natin sa Panginoon, puso po natin. It's the heart that matters most. Yan ang hinahanap ng Panginoon kapag nagpupuri tayo sa Kanya, puso. Kasi pwedeng nandito tayo sa church. Kaya kung minsan parang pakiramdam mo, ang layo pa rin ni Lord. Kasi minsan yung puso mo pala may nakatakip na bitterness. Kasi po bitterness blocks celebration. Kapag may hurt kang laging nakatago at hindi nag-heal, kahit merong magandang nangyayari, parang hirap ka pa ding mag-rejoice. Kung meron kang mga unresolved pain, kung meron kang mga kinikimkim na sama ng loob dito, kahit na matagal ka ng faithful, you are still missing the blessing of the celebration. Kasi habang hindi na-address yung bitterness sa puso mo, kapatid, pwede kang manatili sa bahay ng Ama, pero mamimiss out mo pa rin yung celebration ng grace niya. At kapag ikaw mismo ayaw mong i-resolve yung bitterness na yan sa puso mo, pride na yan, mga kapatid. Because pride can block intimacy. At habang pinipilit mong i-handle lahat mag-isa, mas nahihirapan kang maging vulnerable kay Lord. Yung akala mong malakas ka at kaya mo lahat, pero sa totoo lang, deep inside, hindi naman. Kasi kapatid, yung mga taong sanay magpakatatag sa harap ng iba, minsan sila mismo yung nahihirapang umiyak sa harap ng Diyos. Yung feeling na, kaya ko naman to, okay lang ako. Di ko kailangan ng tulong, ako nang bahala sa sarili ko. Kung
kaya't hindi mo namamalayan dahil sa maling akala at pagkungkungwari mong iyon, unti-unti ka na palang lumalayo sa intimacy mo kay Lord. Kasi ayaw mo nang sumuko eh. Dahil ang intimacy po, it starts with surrender. Alam niyo ba ibig sabihin ng pagtataas ng kamay? Pagsuko. Kapag umaawit tayo sa Panginoon at unti-unting pakiramdam mo, tinataas yung kamay mo, ikaw mismo nararamdaman mo, Panginoon, I'm not worthy, hindi po ako karapat-dapat sa iyo, kaya sinusuko ko po sa iyo yung buhay ko, Panginoon. At habang tinataas mo yung kamay mo, nagsisimula namang bumagsak yung tungkod mo. Kasi doon unti-unting lumalambot yung puso mo para sa Panginoon. Nung kabataan po ako, isa sa mga struggle ko kapag worship leader ako, yung mag-iisip ako ng pinakamagandang adlib na sasabihin ko sa mga kapatiran, magpuri po tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Mahina. Amen? Parang sapilitan. Ang pagpupuri sa Panginoon, hindi po sapilitan yan. Minsan nga, naiisip mo pa lang yung kapangyarihan ng Diyos, yung presensya ng Diyos, hindi mo na napipigilang bumagsak yung luha sa mga mata mo. It starts with surrender. At surrender requires humility. At yung humility na to, pwedeng mag-block ito ng comparison. Kasi po, comparison blocks gratitude at ganyan yung nangyari sa panganay na anak. Kasi habang tinitignan mo kung ano yung meron yung iba, nakakalimutan mo yung grace na meron ka na. Pilit mong ay bakit sila meron na namang bagong sasakyan? Because you keep on looking on the things that you do not have. And you already forgotten the things that you already have. Nakakalimutan mo yung grace na meron ka na. Nandito tayong lahat ngayon dahil sa grace ng Panginoon. Amen? At ito po yung scary part ng story ng panganay. Nasa bahay na siya ng ama pero hindi niya na-enjoy ang meron ng ama kasi po, close nga siya sa presence pero far naman siya from intimacy. At ito po yung point na kaya po natin ito pinag-aaralan today kasi hindi lahat ng nasa bahay ng Diyos nai-enjoy ang puso ng Diyos. Kaya minsan hindi issue ang attendance, ang issue, connected ka ba talaga or connected ba talaga ang puso mo kay Lord? Kasi posible pala na naririnig mo yung celebration pero hindi mo nai-enjoy ang grace. Hindi dahil wala ang Diyos, kundi dahil may mga bagay sa puso natin na unti-unting humaharang para ma-experience natin siya fully. So kapatid, maybe last week, ikaw yung younger brother. Ikaw yung lumayo. Ikaw yung nawala. Ikaw yung nagkamali. Ikaw yung umalis sa presence ni Lord. Pero maybe today, ikaw naman yung older brother. Pwedeng hindi ka naman lumayo physically, nandito ka pa rin, ma-attend ka pa rin, nagsiserve ka pa rin, nagwa-worship ka pa rin. Pero cold ka na. Pero wala ka ng gana. At yung dating excited kang gawin yung lahat para kay Lord, ngayon, obligasyon na lang. At alam niyo po kung ano yung nakakapag-worry doon?
kung bakit ko po ito pinakadidiing mabuti sa inyo, mga kapatid. Kasi pwede palang maging magaling ka na rin palang magdala. Nadadala mo na lang. You look okay, but you are not. Marunong ka pang ngumiti. Marunong ka pa rin mag-praise the Lord. Marunong ka pa rin makipagkamay at makipag-fellowship. Pero kung i-assess mo ang sarili mo at magpapa-ultrasound ka sa Lord, malalaman mo na quietly, empty ka na pala. Kaya kapatid, ito yung danger nito kasi pwedeng walang ibang nakakapansin ng nangyayari sa'yo ngayon. Kung kaya't mabisang paalala itong lumang kwentong ito ni Jesus Christ sa atin. Kasi kapatid, nais kang i-reveal, nais kang i-rebuild ng Lord ngayon. Kasi walang bagay na hindi alam ng Diyos. At ang maganda dito, more than willing siyang lumabas para sa'yo. Para i-comfort ka, para iyain ka, pabalik sa grace ng Lord. Nasa series po tayo ng Covered by Grace. Marami sa atin dito, dekada ng Kristiyano, but aren't still enjoying the covering of the grace God has given to us. Kapatid, if your heart is being called out right now, alam niyang pagod ka na. Alam ng Lord na disappointed ka na. Alam ng Lord lahat, even yung mga silent battles mo. Kasi kapatid, gusto ko lang na malaman mo na lumalabas pa rin siya para sa mga anak na katulad mo. So hindi lang grace para sa mga pasaway, kundi may grace din para sa mga napagod. Hindi lang grace para sa mga obvious na naligaw, kundi grace din para sa mga silently breaking inside. May grace din para sa mga taong strong tingnan, pero pagod na palang lumaban. What we saw here is evidently the younger brother needed forgiveness, while the older brother needed healing. So, ibig sabihin, both of them, they needed the Father. Kaya mga kapatid, hindi lang pala ang mga taong lumalayas ang nawawala. Minsan nawawala rin yung mga taong nananatili. At kung sino ka man dyan today, mga kapatid, hindi ka sinusukuan ng Ama. Lumalabas pa rin siya para habulin ang puso mo. Hallelujah. 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 Yandarabakandero si kararabakandero. Oh God, we invite your holy presence in this place right now. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita ngayong umagang ito. Salamat po dahil ipinaalala mo po sa amin na posible palang manatili kami sa bahay, pero nawawala na rin pala ang puso namin. Lord, forgive us sa mga pagkakataong naging routinal na lang yung relasyon namin sa iyo. Yung tipong nakasanayan na lang naming umatin. Yung mga panahong nagsiserve kami pero parang wala na yung init, wala na yung joy.
Yung mga panahong present kami physically, pero disconnected na pala kami spiritually. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, sino man po dito yung nakaka-relate sa mga pinag-aralan po namin ngayong umagang ito, i-heal mo po yung bawat pusong pagod na pagod na. Pagod na sa ministry, pagod na sa buhay, pagod na sa kakapilit maging okay. At Lord, salamat po dahil lumalabas ka para sa amin, para habulin kami. Yung mga panahong hindi na namin kayang pumasok, ikaw po yung lumalabas para sa amin. Katulad po ng ama sa kwento, Lord, hindi mo kami sinukuan. Kaya Lord, alisin mo po sa amin ngayon ang bitterness. Tanggalin mo po sa puso namin yung comparison, Lord. Tanggalin mo po yung pride. Tanggalin mo po yung self-righteousness sa puso namin. At turuan mo po kami muling ma-enjoy yung relasyon namin sa inyo. Hindi dahil obligado kami, kundi dahil anak nyo kami. Lord, sa mga pagkakataong yung mga kapatid ko, bawat isa sa amin are silently breaking inside. Wala po akong ibang panalangin kung hindi yakapin mo po kami. At i-remind mo po sa amin na may grace pa para sa amin. At kahit gaano man kami kalapit o gaano man kami kalayo, salamat dahil patuloy mo po kaming hinahabol ng iyong pagmamahal, Panginoon. Kaya Lord, sobrang nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita, sa iyong mga paalala sa umagang ito. Gasgas na po yung kwento, Panginoon, naming pinag-aralan. Pero ito po ay sobrang relevant sa amin, Panginoon. Salamat dahil sa pamamagitan ng iyong presensya, Panginoon, nakakonect kami at nakita namin, Panginoon, na pwede pala kaming maging panganay. Na matagal na kaming nasa loob, pero lumabas pa rin kami. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, abutin mo po ang aming mga puso. At balutan mo po kami ng iyong biyaya. That grace cover us, Lord God. No matter the distance we've been through with you. Maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Sapagkat tunay nga ang iyong mga salita ay buhay. Bagamat ito po ay nasulat nung matagal ng panahon, but still, Lord, ito po ay patuloy pa rin nangungusap sa amin ngayon. Kung kaya't patuloy po naming inaangkin ang muling pag-alab ng aming mga puso. Yung muling pagningas ng aming mga joy sa puso namin. Na maglilingkod kami, na magsaserve kami, na magmi-ministry kami, sapagkat mahal ka namin. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, right now you can see all of my brothers and sisters right now. Hindi ko po alam kung ano po yung mga eksaktong pinagdadaanan nila. Pero yung presensya mo at yung pag-ibig mo, hindi lang basta eksakto, kung hindi sobra-sobra pa para sa mga puso na meron kami. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, punuin mo po yung puso ng bawat isang kapatid kong ito. Punuin mo sila, Panginoon, ng pag-ibig. Punuin mo sila ng kapayapaan. Punuin mo po sila ng pagpapala. Ang lahat po ng ito ay inaangkin namin
bilang mga anak mo. At sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus na nasa langit, at sa basbas mo, aming Amang nasa langit, kasama ng banal na Espiritu Santo, inaangkin po namin ang iyong pagpapala, ang iyong pagpapagaling, ang iyong healing, ang iyong deliverance sa bawat sa amin sa umagang ito. All this we ask, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise God.